Selebrasyon ng National Indigenous Peoples Month ngayong taon at ang 27th IPRA commemoration na ating pag-uusapan kasama si Jennifer Sibuglas, ang chairperson ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Isa Queng at Ma'am Nina. At isang bagong Pilipinas at makabuluhang pagdiriwang ng Buwan ng mga Katutubo at 27th commemoration of the Indigenous Peoples' Rights Act. Opo, ang ganda nga po ng suot nyo. Na ang ganda-ganda po. Ano pong paki-explain nga po kung anong ibig sabihin ng outfit natin? Yeah, thank you, Ma'am Nina. Last time na nag-guest din po ako dito sa inyo, naitanong nyo rin po yung suot ko that time. But it was from the Tiboli community from Lake Cebu. Now I'm wearing po yung katutubong kasuotan ng ating mga Manobo Ata from Talaingod po. Iba naman, ano? Opo. Oo, ang ganda-ganda po. Ito po yung regala rin po ng nila Bae Pilar Libayaw, yung community leaders po ng tribong Atamanobo. Hello po sa kanilang lahat. May udto sa inyong tanandiha. Pwede po ba, kasi sa mga trade fair, nakakakita kami ng mga ganyan. So, pwede po bang magsuot kahit sino or meron lang particular na design na pwedeng isuot ng katulad namin, kunyari, o ng mga ordinaryong mamamayan, or meron kasi para sa mga bahay, katulad ninyo po? Gusto ko lang din ibahagi na part also of our celebration, especially on the last week of October, yung ating IPS Summit, kung saan magsasama-sama yung mga ibang leaders natin, culture bearers coming from different communities, na pag-usapan po ano ba yung tamang pagsuot ng mga tradisyonal na kasuotan ng mga katutubong pamayanan. At the same time din po, yung sino po ba ang pwede pong gumamit. Dahil meron po tayong sinasabi na mga kasuotan na hindi po maaring gamitin sa makabagong mundo, na napakasagrado po, na dapat tuwing may ritual lang po ginagamit. At ayaw rin po natin na magamit din po, lalong-lalo na dun sa mga ginagamit po na sa Halloween. Halloween. Then yung mga ganun. And this is not a costume. It's really a traditional attire. It's an indigenous clothing. Na wag naman sana po natin tawagin costume. Kasi hindi po ito costume. Opo, it's something that you wear normally. Parang normal lang po sa inyo yung paggamit ng ganitong damit. Opo, Ma'am Nina, Isa Queng. Pero minsan sa mga linggo ng wika, pinapagsuot po yung mga bata ng mga, or sa school, ng mga, well, they call it costumes but it shouldn't be, sabihin na lang nating traditional attire would probably be more appropriate. Ako, I'm also proudly wearing our hand-woven Inabel weave from Ilocos Norte naman. So ito yung tawag nila binakol. Supposedly, it's supposed to ward off the evil spirits. Isa yan sa mga meanings niya, among others. Kaya parang medyo nakakalito pag tinitingnan mo siya. Pero actually, ano siya, geometric pattern, and it's perfectly, parang perfect yung combination niya na medyo nakakalito lang, pero yun ang kanyang effects. Nag-explain din talaga ako. Ngayong buwan ng Oktubre po, ay ipinagdiriwang natin ang National Indigenous Peoples Month. Ano po ang layunin nito at ano po ang tema ng selebrasyon sa taong ito? Ma'am Nina, Isa Queng, ang tema po natin sa taong ito ay ang mga katutubo at katutubong dunong pangalagaan, pahalagahan at parangalan. Ang pagdiriwang kasi ng IPRA month, ng IPRA commemoration ng IP month ay nakaangkla po doon sa Proclamation 1906 ng dating Pangulong GMA, Gloria Macapagal Arroyo, kung saan ay nilalayon nito na taasan ng kamalayan, kamulatan at kaalaman ng publiko patungkol sa mga katutubong pamayanan at yung mga kultura, tradisyon, kaugalian at kasanayan at mga institusyon na dapat po malaman ng publiko at maintindihan po na hanggang sa ngayon sa makabagong mundo ay nananatiling ukit pa rin ito sa ating mga katutubong pamayanan. So, ma'am, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ng ilan sa mga naging kaganapan sa opening ng National Indigenous Peoples Month ngayong taon? Bilang panimula at pagbukas po ng IP month natin, ay tayo po ay nagpamalas ng iba't ibang uri po ng katutubong lutuin.
At dito po natin nakikita na ang indigenous cuisine po ng ating mga katutubong Pilipino ay may kakaiba at natatanging sangkap pagdating po sa mga putahe na inahahanda tuwing meron pong mga ritual o selebrasyon sa ating mga katutubong pamayanan na napakamahalaga po sa kanila na kailangan ipagdiriwang. So, yan po. Ano po yung mga example ng mga pagkain na sinasabi ninyo? Kasi nung, I think pumunta kami nung sa Lake Cebu, meron silang yung manok na iniluto sa loob ng kawayan. Kawayan, opo. Well, Ano tawag doon? yung sa amin naman, sa Ubo Manobo, and I think it's similar and very common to a lot of communities all over the country, kung saan yung aming mga putahe ay niluluto talaga sa loob ng kawayan. At yung iba naman sa dahon po niluluto. So, ang tawag po sa amin yan is nilutlot. Nilutlot, opo. Yung parang pinapasok. Nandun na rin yung kanin. Nandun na, yung kanin, meron po ring mga Merong niluluto sa kawayan, pero meron din yung mga kanin na niluluto po Nakahalo na na. gamit po yung dahon lamang po. Ang sarap. Wala ba dito sa Manila niya na pwede naming matikman? Ma-try, Siguro, baka pwede rin at the end of the month pag dumating yung mga Puntahan namin culture yung bearers office at opo, sana po makabisita kayo sa NCIP. Malapit lang kami, nandiyan lang kami sa Quezon Avenue. Tapat Pupuntahan din ng namin kayo, DILG. ma'am. Opo, Totoo yan. sige po. Para makapaghanda po kami Isa Kuweng at Manila. So ano-ano po yung mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ang naging kasama po dito sa NCIP sa paghahanda dito nga IPSA month ngayong taon? Marami po talagang kaakibat at katuwang ang ating Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino or NCIP sa pagdiriwang ng IP Month or ng IPRA commemoration. Kasama natin dyan ang DILG, ang DSWD, ang PSA, ang ating National Human Rights Commission, at iba-iba pang ahensya. Nabanggit ko na ba yung PSA? Marami pa pong ahensya talaga na nakiisa, nakikisama at nakikisaya sa ating programa. At meron din kami mga pribadong mga kumpanya, kagaya po ng Sogo Cares, kung saan ay meron po kaming MOU signing ngayong October 18 po. So ma'am, sa mga susunod na araw ngayong October, ano po yung mga activities na inyong pinaghahandaan na maaari pang masaksihan at madaluhan ng ating mga kababayan na nais makisaya sa inyong selebrasyon? Isa Kweng, marami po talagang ganap, palatuntunan at kaganapan na mangyayari. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi po sa iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa. Meron pa po tayong serbisyo caravan ng mga IPs, multi-stakeholder symposium, sports festival, araw ng mga kawani, IP Summit 2024, photo exhibit sa SM City Grand Central, Caloocan City, outreach program na mangyayari po sa ating mga Aita communities dyan sa Makiling at sa Milagrosa, sa Laguna. At meron din tayong ginagawa rin po at niluluto na exhibit para po sa ating mga katutubong mga artists dyan po sa House of Representatives, and will be sponsored actually by the House Speaker, Martin Romualdez po. Ayan po. Ayan. So bukod po dito sa National Indigenous Peoples Month, inyo rin pong ipinagdiriwang ang 27th Indigenous Peoples Rights Act o itong IPRA, commemoration. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang layunin at ang mga detalye po sa selebrasyong ito? Maraming salamat po, Ma'am Nina, doon sa inyo pong katanungan. Nagpapasalamat kami na nagkaroon po ng isang pagkakataon na maibahagi po natin sa publiko, lalong-lalo na po ngayon, kung gaano ba kahalaga ang Batas IPRA sa buhay ng mga katutubong pamayanan o katutubong Pilipino dito sa ating bansa. Kung titignan po natin, ang IPRA ay bunga ng sama-sama na paghihirap, sakripisyo, luha at pawis ng aming mga dakilang ninuno nung kanilang panahon na talagang kasama yung simbahan, kasama yung NGOs, mga CSOs at marami pang IP rights advocates na nagsama-sama upang itaguyod at upang isulong ang isang batas na hindi lamang nung panahon nila na mapangalagaan at kilalanin yung mga katutubong karapatan, kundi mas lalong-lalo na sa panahon ngayon at sa bagong henerasyon na ngayon ay natatamasa po namin. At nabibenepisyohan namin
yung batas na ang sabi nga ni dating President Fidel V. Ramos nung ito inilakda bilang isang batas, na ang batas IPRA ay may lawak, lalim at saklaw, na isang batas na tutugon lalong-lalo na magiging binhi ng kalakasan at pangkalipunang pagkapantay-pantay ng mga katutubong Pilipino dito sa ating bansa. So ginugunta po natin yung mga nagsulong nito. Nagpapasalamat po kami na ngayon ay itinatamasa na natin at napapakinabangan na po namin ang batas na ito. At lalong-lalo na po, again, it's taasan pa rin ang kamalayan, kamulatan at kaalaman ng ating batas IPRA kung ano yung mga 4 na bikis ng karapatan natin dyan, yung karapatan sa lupang ninuno, karapatan sa sariling pakikipagpasya, ang pagbibigyan ng kapangyarihan, yung sinasabi natin katarungang pantao, at lalong-lalo na po yung sinasabi natin integridad sa kalinangan, na ngayon ay ito na po ang ginagawa natin, na pinapakita po natin kung gaano kahalaga ang kultura ng mga katutubong Pilipino, dahil yun po ang bedrock of Philippine culture. Kung wala pong mga katutubo, wala po tayong maipagmamalaki sa ibang bansa po na may ganito tayong kaganda, mayabong na at napaka-makulay na kultura po ng ating mga katutubo. So ma'am, ano-ano po yung mga programa ng NCIP na angkop sa karapatan ng indigenous people ang nais ninyong bigyang prioridad sa mga susunod na taon? Gaya po ng sinabi ko kanina, ASEC, na marami po talaga kaming programa, especially yung master plan natin for the coming years. At dito rin po nakaangkla actually ang budget po ng ating Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino. Una dyan, pinapalakas po natin yung pagkilala ng mga karapatan natin ng mga katutubo sa kanilang lupang ninuno. Ngayon po ay inaamyendahan din po natin yung sinasabi nating FPIC guidelines, yung sinasabi natin na nauna, malaya at nauunawa ang pagsang-ayon o kapahintulutan ng mga katutubong pamayanan tuwing may pumapasok na proyekto sa ating mga lupang ninuno. At pangalawa din po dyan, pinapalakas din po natin yung karapatan nila sa sariling pamamahala. Marami dyan yung IPS confirmation natin kung saan ay malalaman na talaga natin kung sino yung mga totoong leaders sa iba't ibang mga communities. And lastly po, pinapalakas din po natin yung sinasabi nating ina-align natin ang programa ng NCIP sa 8-point economic agenda ng ating Pangulong President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung sinasabi rin natin na compliance natin sa Sustainable Development Goals o SDGs. And lastly, para po sa bagong Pilipinas, yung pagtugon sa epekto ng pagbabago ng klima, yung sinasabi rin nating pagbabawas ng kahirapan at lalong-lalo na po yung sinasabi nating seguridad sa pagkain. So meron po tayong hapagkatutubo kung saan ay umikot na tayo sa buong Pilipinas para ipakita po na ang sistema, yung katutubong kaalaman ng ating mga katutubo ay maaari nating gamitin sa ating agrikultura para po ay matulungan natin hindi lamang po ang ating mga katutubo na sa kanilang aspeto ng ekonomiya, kundi rin po ang buong bansa na makikinabang po sa pagkain na ihahanda at ilalagay po ng ating mga katutubo sa kanilang mga kabahayan po. Sa ngayon po, ilan po yung mga indigenous communities or IP groups sa Pilipinas? Okay, I just want to share, Ma'am Nina, na during the last pandemic, 2020, meron pong ginawang census ang ating PSA, kasama po dyan ang ating World Bank, and the number that was identified during that time was 9 million lang po. Pero kung titignan niyo po yung datos ng National Commission on Indigenous Peoples, makikita po natin ngayon na nasa 15 to 20% na po ang ating mga katutubong Pilipino dito po sa ating bansa. So kung meron tayong 100 plus na mga Pilipino, meron po tayong mga 10 to 15 or 15 to 20 already millions indigenous peoples all over the country. And if you could you name some of the yung mga indigenous peoples po or communities po natin para po sa ating mga tagapanood at ngayon nakikinig? Yeah, thank you again, Ma'am Nina, for asking. Meron po tayong identified na 110
IP groups or communities in the Philippines. Pag binanggit ko po, Ay, di mo kaya. baka hindi, kaya ko naman banggitin. Pero baka hindi iisipin ko mabanggit. ba at baka mamaya maubos yung oras natin. But of course, from the north, yung Yes. ating mga Kankanai, mga Ibaloy, down sa down south, sa Mindanao, marami po mga Manopos, Bagobos, Atamanobo, ito yung ginagamit ko yung mga Tiboli, Blaan, Subanen. So saan po pinakamarami? Ang pinakamarami kasi na sinasabi natin ay Sa nanggagaling Mindanao po pa. sa Mindanao. Yes. Opo. Yung ating mga kapatid na Subanen, yung mga kapatid nating Blaan, at yung mga kapatid din nating mga Manobos. Yun po yung talagang maraming miyembro ng komunidad. At ngayon po ay hindi naman, they're already located in different parts of Yes. Mindanao and even in the different parts of the country dahil yung mga katutubo naman natin ay hindi naman po lahat ay nakatira na lamang po sa ating mga lupang ninuno or ancestral domains. Marami na po ring nakipagsapalaran sa Makabagong Mundo, Yes. sa ating lipunan para po ay mapalago rin po at mapayabong din po nila. Hindi lamang po yung kanilang kultura, kundi yung mga skills din po nila. Lalong-lalo na pag nakatapos na po sila sa kanilang pag-aaral. Actually, yan po yung tanong ko. Yung na-meet po natin when I met you, ma'am, di ba? Yung Yes, estudyante from UP. Opo. Na-remember, mayroon din na-graduate doon. Talagang pumasok siya, nakabahag. Bahag si Oo. King po yun. Opo. Oo. Kapatid nating Aita po yun. From Tarlac. Opo. Oo. Opo. I just want to stress and emphasize po na marami na pong mga katutubo ngayon na talagang marami na pong naabot sa kanilang buhay. Especially yung mga tumataginting na rin yung kanilang sasining. Yes. Like sila Bayang Barrios, Oh, yes. opo, sila Reynanda Laanay. Pagdating naman po sa sports, andyan si Ernie Gawilan, kahit yung sa Paralympics, ay talagang nakikipagsabayan po ang ating mga katutubong Pilipino. Hindi po na ngayon na parang nandun pa rin sila na makikita nyo po na parang hindi po nakakasabay sa Makabagong Mundo. Hindi na po. We are most in this situation now na we want to be at par with the Yes. mainstream body politic na hindi po dahil katutubo kami ay nadidiscriminate lang kami o kung kailan yung gusto kami palayasin sa aming lupang ninuno ay anytime pwede po kami palayasin. Wala na po sanang ganon. Kaya po talagang masipag po ang ating mga katutubo na ipagmalaki yung kanilang kultura, yung kanilang pagkatao sa buong mundo na sila'y katutubo, sila'y merong kultura, ngunit sila po'y nakikisabay na rin po sa makabagong mundo. Paano po na-incorporate yung mga indigenous people's siguro culture and traditions sa mga paaralan? Kasi sa tingin ko, ako may mga anak na nasa elementary, for example. Sana ma-incorporate din sa kanilang edukasyon para lalo nilang makilala kung gaano kayaman ang ating kultura. Maraming salamat po sa pagtanong, Ma'am Nina. I just want to share also that again, NCIP cannot do it alone. No? We actually believe that the National Commission on Indigenous Peoples needs partners in the advocacy of promoting and protecting the rights of the indigenous peoples. That's why kami po ay nakikisabay sa ating Department of Education, pero matagal na po. Meron tayong DepEd Order number 62 kung saan ay pinapalakas yung indigenous education. And then ngayon po sa ating Commission on Higher Education, ang ating pong malakasin po na katuwang sa pagpapangalaga ng ating mga katutubong Pilipino, ang ating commissioner dyan, si Ronald Adamat. He's also from the Tedoray group in UP Maguindanao, pero ngayon ay commissioner siya sa CHED. It's already institutionalizing indigenous studies in the curriculum po sa higher education. So, marami na po tayong ginagawang pagsasama-sama at kaakibat yung ating mga ahensya na tulungan na magkaroon talaga ng matibay na pagsulong ng indigenous studies pagdating po sa ating curriculum para mas taasan ang kamalayan, kamulatan at kaalaman ng publiko patungkol po sa ating mga kapwa katutubo. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at ating pong nakapanayam si Ma'am Jennifer Sipoglas. Siya po ang chairperson ng National Commission on Indigenous Peoples. Thank you. Thank you, Ma'am Nina. Thank you, Isa Kweng. At mabuhay po ang bagong Pilipinas.